Marahang naglalakad si Ibarra na walang tiyak na patutunguhan. Nakarating siya hanggang sa liwasan ng binundok. Nang biglang maramdaman niya ang marahang dantay ng isang kamay sa kanyang balikat. Binata, mag-iingat kayo. Ang nangyari sa iyong ama ay isang halimbawang hindi na dapat maulit pa. Maaari po bang sabihin ninyo ang kanyang naging kapalaran? Akala ko'y alam na ninyo. Ngunit huwag kayong mabahala. Dito po'y kailangang mabilanggo upang maging marangal. Alam kong hindi ninyo ako nais pasakitan. Sabihin ninyo kung bakit siya nabilanggo. Pinagbintangan ni Padre Damaso ang iyong ama na hindi nangungumpisal, gayong alam naman niya ito. Para sa iyong ama, ang isang pagkakasala ay hindi mapapatawad at makukuha sa paglilimos. Sa pulpito ay pinasasaringan siya ni Padre Damaso. Tumigil sandali ang tenyente sa pagsasalita. Nang panahong yaoy may isang artilyerong naalis sa pagkasundalo dahil sa masamang ugali. Ginawa siyang tagasingil ng buwis ng mga sasakyan. Ang dating artilyero'y kilala sa kalupitan at kamangmangan. Isang araw, ang artilyero'y tinukso ng mga bata at sinigawan ng Babe Bibobu. Hinabol niya ang mga bata at nang abutan ay pinukol ng kanyang baston. Ang batang tinamaan sa ulo ay nalugmok. Siyang pagdaraan ng iyong ama. Hinawakan niya sa bisig ang artilyero at saka minura. Nakita na lamang na ang artilyero'y napasuray sa malayo-layo nang ulo'y bumagsak sa bato. Sumuka ng dugo at namatay ang artilyero. Nabilanggo ang iyong ama. Siya'y pinaratangang pilibustero at erehe. Pinaratangan siyang bumabasa ng El Correo de Ultramar at ng mga pahayagan sa Madrid. At dahil pa rin sa nakuhanan siya ng larawan at liham ng isang paring binitay. Dapat sana siyang makalaya sapagkat pinatunayan ng mga gagamot na ang kinamatay ng artilyero ay pamumuo ng dugo sa ulo. Lumapit ako sa isang batikan at binatang manananggol na Pilipino, si Ginoong Ma, ngunit siya'y tumanggi. Sa payo niya, lumapit ako kay Ginoong A, ngunit bawat paratang na mapasinungalingan niya'y pinapalitan agad ng ibang paratang. Isinakda lang iyong ama na nangangamkam ng mga bukirin, kaya't pinapagbayad siya ng kapinsalaan. Pinagbintangan din siyang kasabwat ng mga tulisan. Nang siya'y malapit ng lumaya, ang kanyang katawang nanghihina sa pagkakapiit at pag-iisip ay naging sanhi ng kanyang pagkakasakit na ang tanging lunas ay kamatayan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumasok sa kwartel ang tenyente at sumakay naman sa kalesa si Ibarra at nagpahatid sa Fonda de Lala. Nang dumating si Ibarra sa Fonda de Lala ay kaagad siyang umakyat sa kanyang silid. Balisang-balisa siyang umupo sa isang silyon at tumingala sa kalawakan ng himpapawid. Mula sa bukas na durungawan ng kanyang silid ay natatanaw ang bahay na nagliliwanag sa kabilang ibayo. Nanunuot sa pandinig ni Ibarra ang himig ng tugtugin ng biolin. Nahikayat sana siyang magmasid sa pagdiriwang at sana'y nakita niya ang magandang pangitain, isang napakaganda at mayuming dilag na nakadamit Pilipina. Isang dalaga lamang ang parating laman ng isipan ni Ibarra. Ito ay si Maria Clara na kararating lamang buhat sa Beaterio. Sa kabilang dako, dalawang pangitain naman ang namamalas ni Ibarra sa kalawakan ng himpapawid mula sa durungawan. Ang una ay isang lalaking naghihirap sa bilangguan, ang kanyang ama, at ang ikalawa ay isang binatang maligaya sa ibayong dagat, walang iba kundi ang kanyang sarili. Nangamatay na ang mga ilaw sa katapat na bahay, huminto na ang tugtugan at ang mga kaingayan, ngunit napakikinggan pa ni Ibarra ang nakalulunos na sigaw ng ama. Crisostomo! Si Kapitan Tiago ay pandak, hindi kaputian, may bilugang mukha at may katabaan. Siya'y mukhang bata kaysa tunay niyang gulang, kaya't aakalaing siya'y nasa pagitan lamang ng 30 at 35 taon. Ang maliliit niyang matay hindi singkit, at ang ilong ay hindi rin sarat. Siya'y nananabako at nagnganganga,
na siyang nakapagpapangit sa kanya dahil sa pag-iipon ng hitso sa isang pisngi. Itinuturing si Kapitan Tiago na isa sa pinakamayaman sa Binundok dahil sa malaki ang inaani niya sa kanyang lupain sa Pampanga at Laguna, lalong-lalo na sa San Diego. Ang kalakal na apyan ay kalakal nila ng isang Tsino. Ito'y nagpapanhik sa kanya ng maraming salapi. Hindi mapag-aalinlangan ng malapit sa Diyos si Kapitan Tiago sapagkat ang salapi niya ay nakabili na ng kabanalan. Sa isang silid ng kanyang tahanay naroroon ang lahat ng santo at santang kanyang sinasamba. Naging malapit din si Kapitan Tiago sa pamahalaan sapagkat hindi siya lumalabag sa batas. Ang paniniwala niya ay hindi siya Indio, kaya kapag nakarinig ng pangmamata sa kababayan ay hinihigitan pa niya ang pang-aalipusta. Nahalal si Kapitan Tiago na Gobernador Filio o kapitan ng mga samahan ng mga mestizo sa kabila ng maraming tutol sa paniniwalang siya'y hindi mestizo. Nag-iisang anak si Kapitan Tiago ng isang mayamang mangangalakal ng asukal sa Malabon. Ang napangasawa niya ay si Pia Alba, isang maganda at butihing babaeng taga Santa Cruz. Namili sila ng lupain sa San Diego at dito nila naging kaibigan sina Padre Damaso at Don Rafael Ibarra. Ang di pagkakaroon ng anak sa loob ng 6 na taong pagsasama ang nagtulak kay Doña Pia na isagawa ang pagsasayaw sa Obando sa payo ni Padre Damaso. Dininig ang dasal ni Doña Pia. Siya'y naglihi, ngunit ang pagdadalang tao'y napuno ng kalungkutan. Pagkapanganak, siya'y pinapitan ng lagnat na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Si Padre Damaso ang ninong sa binyag at ang bata'y pinangalanang Maria Clara. Lumaki si Maria Clara sa gitna ng pagmamahal ng kanyang tiya Isabel, ng kanyang ama at ng mga praile. Ipinasok siya sa beateryo ng Santa Catalina at nawalan ng kalayaan. 7 taon siya sa kumbento. Si Ibarra, nakababata ni Maria Clara, ay nagtungo naman noong mga panahong iyon sa Europa upang doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Makaraan ang ilang taon nilang pagkakalayo, ang kanilang mga amay nagkasundo na sila'y pag-isahing palad pagdating ng panahon.